Sa aking pakiramdam, Kuya Kas, sa tuwing hihigupin ni Chedeng, ay aking lalampasan ang alapaap sa kakaibang pakiramdam. Ikaw ba naman ang makarinig ng musika na animoy nahigop lang naman ng mainit na balot itong si Chedeng? At ang talaga namang challenging, Kuya Kas, ay kapag doon kami gagawa ng kababalaghan sa kanyang kotse na kulay red. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hayaan mong aking ibahagi sa iyo, Kuya Kas, at sa iyo na rin mga mambabasa at tagapakinig ang aking kwento. At sana ay iyo itong mai-eri kaagad. Kuya Kas, ako ay isang hardinero sa loob ng 5 taon. At masasabing madali na kung minsan ay mahirap. Stay in ako sa aking trabaho, Kuya Kas. At nasanay na lang din ako na malayo sa aking mga kamag-anak. Bagaman broken family ay namimiss ko rin naman sila. At sa aking pagiging hardinero, Kuya, nagkaroon na rin naman ako ng GF sa lugar na ito, kung saan ako naghahanap buhay, somewhere here in Cavite. At maliban sa aking naging GF, ay dito ko na rin nakilala si Chedeng, isang biyuda. Nagdadamo ako noon sa labas ng compound kung saan ako nagtatrabaho bilang isang hardinero. Nang doon sa kabilang kalsada kung saan naroon ang coffee shop ay isang red na kotse ang nagparking. Isang ginang ang bumaba doon na sa aking pagkakakita kahit sa unang pagkakataon, Kuya Kas, ay masasabi kong may asim pa. At bumagay sa kanya ang pagiging chubby at ang pagkakaayos ng makeup. Sa aking palagay pa nga, Kuya Kas, yayamanin ang ginang. Wala rin siyang kasama sa aking pagkakakita dahil sa harap ko lang naman dumaan ang kotse. At syempre lumabas na siya, Kuya Kas, matapos ang kanyang pagko-coffee. Pero nakalipat na lang ako ng area ng paggagamas ay nandoon pa rin siya at nasa labas pa nga ng kotse. At doon ko na napansin na sa akin pa na siya ay panay ang tingin nang makailang ulit ko siyang mahuli na pinapanood ako sa aking ginagawa. Well, hindi ko naman ipinagyayabang, Kuya Kas, may itsura din naman akong lalaki na nataon pang umaga. Kaya't walang maskara ang aking muka at kita niya kung ano ang aking itsura. Alam mo, Kuya Kas, ay hindi ko nalang inintindi ang ginang. Sa isip ko baka naghahanap lang din siya ng hardinero sa kung saan man siya nakatira, at sa isip ko baka naisip niyang yung katulad ko sana ang makita niya. Pero nagulat ako nang hindi ko na malaya na nakalapit na pala siya sa akin sa aking pagkaka-focus sa trabaho. At ang una niyang sinabi, "Hi, anong oras ang break time mo?" Sagot ko naman ay mamaya pa po, mga 10 AM. "Bakit po?" Dagdag ko pa. "Naku, makapo ka naman. Wag mo na akong pupuin. Gusto lang sana kitang ilibre ng snack doon sa coffee shop. Kung okay lang naman sa'yo. By the way, my name is Chedeng. Ikaw?" Aniya sa akin. Sagot ko naman, ganun ba? Okay lang naman. Wala naman siguro magagalit sa akin kapag tinanggap ko ang grasya mula sa iyo. Sagot ko habang nakangiti na pinagpapawisan pa. "Tawagin mo na lang akong Pedring." Hindi ko pala sinabi sa kanya ang tunay kong pangalan. Mahirap na. Hanggang sa sabihin ko na lang na, "Tara madam, pwede na yan. Mag-snack na tayo." Yun ay dahil hindi na kasi niya ako iniwan doon. At tanong siya ng tanong ng tungkol sa aking trabaho. Bagay na aking kinaiilang. Bukod pa doon nasa labas naman ako ng gate at medyo malayo ako sa bahay ng boss ko. Kaya nagdesisyon akong agahan na ang pagmimerienda. At dahil kilala ako ng mga crew doon sa coffee shop,
nagtataka sila. Dahil kilala naman nila ang boss ko at iba ang aking kasama. Kaliwat kanan ang senyas mula sa mga nakakakilala sa akin kung sino daw ang babae. Sagot ko na lang din na pasenyas. Wala eh, ganyan talaga. Hanggang sa matapos kami doon sa coffee shop ay napag-alaman kong ginagawa pala niya ang mamasyal kapag naboboring siya. Wala na raw siyang asawa at lahat ng kanyang anak ay may kanya-kanya ng pamilya. Noong maikwento yun sa akin ni Chedeng, nabura sa aking isipan na kaya niya ako nilibre ay dahil nagmamagandang loob lamang siya. At ang pumalit sa isip ko, baka naghahanap ito ng lalaki na pupuno sa pangangailangan niya bilang isang babae. At bago nga kami maghiwalay ni Chedeng, siya pa mismo ang kumuha ng aking contact number. Bagay na sa isip ko naman, mukhang may mapapala ako sa kanya. Bukod doon, gaya ng nasabi ko na, may asim pa si Chedeng. At kung magkakataon, siya pa lang ang unang beses na 57 years old na dadaan sa akin na nalaman ko namang 57 na siya matapos nga ang ilang araw naming pag-uusap gamit ang cellphone. Gaya nga ng aking hinala, Kuya Kas, mukhang naghahanap talaga siya ng hardinero. Pero tingin ko ay para doon sa dahan-dahan niyang bulaklak na nalalanta at nangangailangan ng dilig, Kuya Kas. Dahil kung makailang ulit niya akong pinaabutan ng expensive na tinapay mula sa coffee shop kung saan malapit ang aking pinapasukan. Sa totoo lang, Kuya Kas, si Chedeng pa talaga ang gumagawa ng hakbang na para bang agresibong palaka ang datingan. Halos alaman niya ang lahat ng tungkol sa akin bagay na ginagawa ko rin kapag type ko ang isang babae. Pati ang araw ng aking day off, nalaman na rin ni Chedeng. At naganap ang unang beses ng aming paglabas. Naging mabilis ang kaganapan, Kuya Kas, ika nga ni Mami Junicia, walang kuskus balungos. Kung willing daw ba ako na kanyang maging boyfriend. Hindi raw ako magsisisi at siya ang bahala sa akin. Siyempre, sino ba naman ako para umayaw? Gusto ko rin ang iniaalok niya sa akin. Noon ding araw na iyon, Kuya Kas, ang araw ng aming paglabas ay naganap. Ang una naming pagpapalabas. At kung saan kami nagtungo matapos niya akong i-treat sa isang mamahaling resto, ay igrinahi lang naman niya ako na parang kotse. Tumuloy kami sa isang parking kung saan pag sinabing kulay red, alam mo na kung saan iyon. So clean, so good. Kahit medyo nanibago ako dahil araw iyon, kaya rin naman dahil naka-face mask kami at malayo kung saan merong nakakakilala sa akin. At doon nga, Kuya Kas, ay kanyang ipinamalas kung gaano na kalayo ang aming distansya sa ganoong pekpakbong. Maging ang kanyang paraan ng pagkanta ay ilalampas ka sa alapaap. Iba sa mga nauna kong nakadaupang palada. Para lang naman siyang nahigop ng mainit na balot. Ani mo ba'y kanyang pulutan habang nanganganta? At ang maganda ay malaya akong ipasabog at ipakalat ang punla ng kabulastugan nang walang iniisip na keso baka matison. Kay Chedeng, no problemo mego, area di castigo, kahit ilan pa. Alam mo, Kuya Kas, aminado kong nasanay din ako kay Chedeng. Ikaw ba naman ang papera ka na? Natuto rin akong mag-drive ng kotse at hindi ng kung ano. Naalala ko pa nga noong unang beses niya akong tinuruan sa isang subdivision. Naisip niya iyon para naman raw pwede ko siyang ipagmaneho in case malayo ang aming trip. Habang aking kinakabisado ang kambyo, ay naisip ni Chedeng na mas mainam kung siya muna ang gagamit ng kambyo. Kaya naman napa-left turn kami nang wala sa oras at naghanap lang naman kami ng safe na lugar doon mismo. Bagay na,
Very exciting pala ang ganoon. Yun bang tipong animoy meron kayong iniingatan, tinataguan o itinatago? Nagkaroon din ako ng bagong cellphone at laging paldo. Lagi kasi niya akong inaabutan sa tuwing kami ay lalabas at maibibigay ko ang kanyang inaasahan. At umabot din ng halos 1 taon ang aming ganoong setup kahit nalaman na ni Cheding na meron akong jowa. Ayon kay Cheding ay ayos lang naman raw iyon. Wala naman na raw siyang plano na mag-asawa pa. Ang kanya lang basta ba hindi ko pabayaan ang kanyang hardin bilang ako na kanyang hardinero. Kaya naman hindi lang bastang dilig, pinababaha ko pa talaga. Hanggang sa isang araw, Kuya Kas, bigla na lang ay hindi na nagpakita si Cheding sa akin. Marahil nakatagpo siya ng lalaking mas sigit pa kaysa sa akin at ako ay naging parte na lang ng kanyang mundong mapaglaro. Sa ngayon, Kuya Kas, ay back to normal. Minsan may popoy, minsan wala. Eto, at tuloy pa rin ang paggagamas.